And maliin, sabi ng Bible sa Book of Proverbs, sa Book of Revelation, kung sino man ang magdagdag, magbawas sa kanyang salita, ay meron pong sapat na nakaparusahan yung tinatawag na ito'y kasalanan sa Diyos, ang magdagdag at magbawas. Noon pa man, panahon na sa Book of Genesis, meron ng battle, no? Patungkol sa salita ng Diyos. Dalawa lang naman ang salita, di ba? Yung salita ng Diyos, and then yung the word of Satan, yung sa Garden of Eden. So, makita natin, merong ginawang pag-corrupt si Satan. Okay? Kaya yung mga nagko-corrupt at mga nagko-correct, mga Bible critics, Bible scholars na hindi naniniwala sa salita ng Diyos, sabi ng awitin, there's something wrong with you. Amen? Handa na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Handa na rin po natin ang ating sandata, the sword of the Spirit, which is the Word of God, the King James Bible, the Authorized Version, 1611. May call on Pastor Alan. So, Good. Okay. Tayo po ay araw na po. At dito na po tayo sa ating pag-aaral. Nanyahan ko po kayo magsitayo at buksan po ninyo ang inyong mga Bible, which is the King James Bible, the inspired Word of God. Infallible, without error, perfect, inspired, inerrant, pure words, preserved, name it. No? So ay kompleto na. Wala na po tayong mahanap pa na kagaya nito. Nag-iisa lang po ito. Wala nang iba. Amen. Dito tayo sa Book of Ephesians, chapter 4, verse number 7 down to verse number 16. Ephesians chapter 4, verse number 7 down to verse number 16. Ephesians chapter 4, verse 7 hanggang verse number 16. Okay? Pray natin yung mga aso niya, no? Na madala sa tamang tao na mag-aalaga. So, yan po. Sahin po natin, nandiyan na po kayo mga kapatid sa verse number 7 down to verse number 16 ng Ephesians chapter 4. Amen. Amen. Hello? Amen. Wala ko, yung tao. So, basahin natin verse number 7 hanggang verse number 16, Ephesians chapter 4. Ready? Begin. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind and of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Tayo po'y manalangin, mapapalang Diyos ang mga banal na sa langit. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na makapag-aral po kami ng iyong mga salita at maging hamon ito sa aming buhay Kristiyano. Tuloy niyo po kami pangunahan, especially ni lingkod. O Diyos, banal na Espiritu, patuloy ikaw ang siyang mag-guide, mag-lead sa inyong lingkod upang may deliver ng maayos at tama
at ito ay maging blessing sa bawat isa po sa amin. Lapit po namin, Panginoon, maging sa aming mga kasalanan, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, hugasan niyo po ng iyong banal na dugo, Panginoong Kristo, upang malinis po kami sa aming mga nagawang kasalanan, maging karapat-dapat po sa pananabahan, sa panalangin sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa dakilang pangalan mo, Panginoon Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Take your seat, mga kapatid. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan kong tasks that God wants us to do in our life. Tasks, no? Mga tungkulin o gawain na naatang po sa iyo at sa akin. Tasks that God wants us to do in our life. No? Kaya makita po natin mga tungkulin gawain na nais ng Diyos na ating isagawa sa ating buhay Kristiyano. No? Kaya nga po, napag-aralan na rin po natin yung Christianology. No? Ito yung Christian duties or responsibility ng bawat isa na tayo po ay unang-una ay makapag-soul win, makapag-akay ng kaluluwa. Yan po ang pinaka-main purpose ng Kristiyano. Sa kanyang buhay ay makapag-akay tayo ng kaluluwa sa Panginoon. May madala tayo ng kaluluwa, no? Na madadala po natin sa panan ng Panginoon upang siya po ay maligtas at makasama natin sa langit isang araw. So, thank God, no? Marami tayong dapat gawin. Kaya makikita niyo po, dito po ay the gifts of the body of Christ, binigay po dito, resulting from Christ's burial, resurrection, and ascension, no? Yung nangyari po sa ating Panginoon sa Kristo, ay binigay po sa atin. Kaya malaking bagay po tayo po ay meron po tayong mga natanggap sa Panginoon nung tayo po yung naging anak ng Diyos. At yan po ay hindi natin babaliwala, no? Hindi po ito natin dapat kalimutan. Sapagkat meron pong mga bagay sa ating buhay na hindi kayang ibigay ng mundo, na kayang ibigay ng ating Diyos. No? Especially ang mga promises of God cannot be broken. No? So makita po natin sa point number 1, basahin po natin sa verse number 7. No? Na sinabi po dito, mga kapatid, but unto every one of us is given grace. Yes. Tama po. Kaya nga tayo naligtas sa biyaya. Kaya ang biyaya ay binigay sa atin. Everyone na tayo po ay lahat ng Kristiyano na nakakilala sa Panginoon ay binigyan ng biyaya. Kaya umaawit ka ng ang dakilang biyaya. Kaya palagi mo nababanggit dahil sa biyaya ng Panginoon tayo naligtas, at dahil sa biyaya ng Panginoon tayo buhay pa. Maraming bagay na sinasabi natin patungkol sa biyaya. Kaya sabi dito, mga kapatid, every one of us is given grace. Ang bawat isa po sa atin ay may biyaya. Dahil ang biyaya po yan ay galing sa Panginoon. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. No? Regalo ng Diyos yung biyayang yan. Not of works, lest any man should boast. No, hindi po sa biyaya, hindi po sa pamamagitan ng mga gawa tayo naligtas. Dahil sa biyaya, ito yung regalo ng ating Diyos na ibinigay sa atin. Amen. Kaya makita po natin dito, mga kapatid, take note yung bandang passage na huli. To the measure of the gift of Christ. No? Yun yung regalo, mga kapatid, the gift of Christ, yung measure ng Panginoon. No? Ang regalo ng Panginoon, hindi lamang po ang kaligtasan. Yes, number 1 ang kaligtasan, pero marami pa ang regalong binigay ng Panginoon nang tayo po ay nakakilala sa Kanya. Bukod sa salvation na pinakamahalaga binigay ng Panginoon sa atin, makita po natin, nung makasama po natin siya ay regalo na. No? Naging siya ay sa atin at tayo naging Kanya. No? Kaya makita po natin. Sabi sa Nehemiah, makikita natin. Binanggit po sa Nehemiah, chapter 1, verse number 7.
natin, no, na ibinanggit po na tayo ay sa Kanya at siya ay sa atin. Okay. Hindi siya din maya na wala yung aking... Anyway, di bali, nakano po doon na nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, siya po ay naging atin, ang ating Panginoon, at tayo ay naging Kanya. No? So makita po natin diyan, makita sa verse number 7 sa ating text, na binanggit po diyan yung gift, no? The measure of the gift of Christ. According to the measure of the gift of Christ. Na binanggit po diyan sa verse number 7. So point number 1, makikita natin, God wants us to invite Him. Sa ating mga task o gawain o tungkol na ginagawa sa araw-araw, no, para sa ating Panginoon, we must invite Him sa ating mga tungkulin o gawain. Kasi kung wala po siya, sino ang mangunguna sa atin? Hindi natin kaya eh. No? Kaya nga sinasabi natin, for without Him, we can do nothing. Sa John chapter 15, verse number 5. So makita po natin na tayo po ay walang magagawa kung wala ang tulong ng Panginoon. So we must invite Him to guide us, to lead us sa pangunguna niya sa atin para tayo po ay maging okay sa ating gagawing ministry para sa Kanya. So napakabuti ng Panginoon, no? Task that God wants us to do in our life, yung mga tungkulin na gawain na ng Diyos, na nais ng Diyos na ating isagawa sa ating buhay Kristiyano, God wants us to invite Him. Nais ng Diyos na aninyahan natin siya. No? Kaya makita po natin yung invitation dapat nandun. Every time. No? Panginoon, pangunahan mo ako sa araw na ito. Ito ang aking nais na gawin sa iyo. Ikaw ay paglingkuran. No? Pangunahan mo po ako at ikaw ang siyang maging guide at mag-lead sa akin sa aking ministry na gagawin para sa iyo. So, point number 1 sa ating mga tungkulin, kailangan we must invite Him. No? God wants us to invite Him. Gusto ng Diyos yun eh. No? Palagi mo siyang kunin. O palagi mo siyang aniyahan sa buhay mo. Panginoon, inaanyahan kita, palagi mo ko pangunahan sa bawat ng buhay ko. Kasi hindi ko kaya kung wala ka. No? So kailangan po dyan, makikita po natin yung biyaya na binibigay ng Panginoon sa atin, the measure of the gift of Christ, ay kailangan ma-invite natin siya, aniyahan natin siya, yung measure of gift of Christ, nandyan, bibigay niya yung measure of gift of Christ para sa iyo sa akin. Sa verse number 7. Okay? Dahil ito ang nais ng ang bawat isa sa atin na pangunahan tayo. Kung wala yung pangunguna niya, wala na. Hindi na natin magagawa yung para sa Kanya. Yung luwalhati na sa atin na hindi na sa Panginoon. Okay? So point number 8, nandito naman po sa point number 2, sa verse number 8. Okay? God wants us to involve on Him. Number 2, the point, God wants us to involve on Him. No? Maging involved tayo, ma-involve tayo sa gawain ng Panginoon. No? Wherefore He said, when He ascended up on high, He led captives, and gave gifts unto men. So makikita po natin, may doctrinal issue dito, pero practical issue ang ating gagawin, mga kapatid, na sinabi dito, na tayo, no, meron pong binibigay ang Diyos na task sa atin na mag-i-involve para tayo pangunahan niya. No? Yung doctrine issue dito na ang Panginoon pumunta doon sa hell, pero nilid niya yung mga nandun na Old Testament saints, mga saints, at kinuha niya papunta sa langit. Okay? Doon sa third heaven. So pinapangunahan tayo dito ng Panginoon na ma-involve tayo sa mga ministry ng Panginoon.
Huwag po natin hayaan na tayo po ay mawala ng involvement. Kasi nangyayari po, nawawala na po ng involvement ang Kristiyano. Nagiging stagnant na. Alam niyo po yung stagnant? Wala nang function. Wala nang use. Kaya nagiging useless, useful. No? Kaya kailangan magkaroon ng function ng bawat isa sa atin para tayo po ay ma-involve sa gawain ng Panginoon. Hello? Amen. Ano ba ang sabi ng Bible? Makita po natin. No? So sa pag-invite muna, umpisa mo natin, ano yung invite natin? Ang Diyos dapat inimbitahan natin sa pamagitan ng ating puso. Romans 10:9. Romans 10:9, sabi diyan, sa pamagitan ng pag-imbita, nandiyan yung puso. Ano sabi ng Romans 10:9? Basahin po natin. Romans chapter 10. Kung inyo mapapansin, merong puso dyan at isipan. Yung mouth, yung pananalita, nanggagaling sa bibig. So sinabi niya sa verse number 9, Romans chapter 10, verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth, no, the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, God wants us to invite Him. Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, yun ang ginawa natin. Invite Him in our hearts. Kaya, pag tayo naglilingkod sa pag-aakay ng kaluluwa, dali mo siya, unang-una, yung puso niya, i-ready mo para dali mo siya sa Panginoon. God wants to invite Him. So, kailangan mo siya dalhin doon sa Panginoon na ang puso niya ay tama. No? Yung puso niya na tama ay tanggapin si Kristo sa pag-aakay ng kaluluwa, sa pag-share ng gospel. No? Kailangan yung puso ng tao ay okay. No? Ano ba ang sabi po ng Revelation chapter 3 verse 20? Sabi natin Revelation chapter 3 verse 20. Revelation chapter 3 verse 20, sabi po dito, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, no? Kung sino man na makarinig ng aking boses, and open the door, at buksan ang pinto, I will come into him. No? Yun yung puso ng tao. Papasok ang Diyos sa puso ng tao. Ano pa sinabi dyan? Sa verse number 20, I will come into him and will sup with him. Mananahan po yung Panginoon sa kanyang puso. Will sup with him. And will sup, sabi, and he with me. No? Kaya makikita po natin, mananahan ng Diyos sa kanyang puso, at yung taong yun, no, sabi dyan, and he with me. At siya ay sa akin. Siya ay sa akin. No? Magiging tayo ay sa Kanya. Ganun yung nangyari mga kapatid. Tayo ay naging sa Kanya na. Ikaw ay naging nasa Panginoon na ngayon. At nanaan na ang Diyos sa iyo through the Holy Spirit. Hindi mismo yung Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng banal na Espiritu. Okay? So makikita natin, so point number 1, yung task na dapat natin gawin, especially sa pag-aakay ng kaluluwa, God wants us to invite Him. Ipakita mo doon sa tao na iyong isosolvin na kailangan mong imbitahan si Kristo sa kanyang puso. Papasukin mo si Kristo sa kanyang puso. Kaya sabi, behold, I stand at the door and knock. Diba, may awit po nga niyan. Behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Ha? Kaya makita po natin, kailangan God wants to invite Him. Pag nag-aakay tayo ng kaluluwa, yung taong ating sinisiran, ihanda natin yung puso niya para pumasok ang Panginoon sa kanyang puso. Share natin yung gospel. Kailangan tama yung puso niya.
na handang tanggapin at pagtiwalaan si Yesu Cristo. Tama po? Amen. Kasi natin yun eh, ibahagi yung gospel. At kailangan, inihahanda mo yung puso ng tao sa pamagitan ng salita ng Diyos. Okay? So, yan po makikita natin dyan. In our hearts, no? Not only in our hearts, in our home. No? So, Joshua chapter 24, verse 15, kailangan ihanda rin po ang Diyos, ang tao, no? Ang kanyang tahanan para sa Panginoon. Amen. Ano sabi sa Joshua 24, verse 15? As for me and my house, we will serve the Lord. Sinabi ni Joshua, no? Ako at ang aking pamilya, no, ay maglilingkod sa Panginoon. Yun yung tinatawag na home. No? Iba yung tinatawag na house. Yan patulad dito, ang home, yung pamilya. Ikaw at ang pamilya mo. Kaya, as for me and my house, we will serve the Lord. Oh? Kaya makita niyo po yun, yung home. Joshua 24. God wants us to invite Him in our heart and in our home. No? Pamilya. Kailangan sabihan mo yung pamilya mo, no? Invite sila na sila po ay makakilala sa Panginoon. Tanggapin nila si Kristo sa kanilang puso. Kaya sinabi dito, as for me and my house, we will serve the Lord. Sabihin mo sila na maglingkod sa Panginoon. Kung sila'y nakakilala na, no? Pangawakan nila, at tayo, pangawakan natin yung sinabi ng Bible, as for me and my house, we will serve the Lord. Ako at ang aking pamilya, no? Maglilingkod sa ating Panginoon. Yun ang nais ng Panginoon na God wants us to invite Him, to serve Him in a way that we can. No? In our hearts, in our home. Not only in our hearts, not only in our home, but also in our humanity. Sa mga tao. Ano sabi ng Philippians chapter 2, verse 5 to 7? No? Dalhin mo ang Panginoon sa mga tao. Ano sabi ng Philippians chapter 2? Verse 5 to 7, sabi diyan, let this mind be in you, which was also in Christ, who being the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And ano pinapakita dito mga kapatid? Pinakikilala mo si Kristo, na siya po sinabi dito, hindi niya ninakaw yung pagiging Diyos niya. Yes, amen. No? Kaya sabi sa verse number 6, who being in the form of God, siya ay Diyos. Nasaan niyo po siya ng Diyos? Sabi diyan, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal. Iniisip nilang ibang tao, ninakaw niya ang pagka-Diyos niya. Hindi po. Kaya sinabi niya, no, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, took upon him the form of a servant, naging alipin po siya, and was made in the likeness of men, at naging kagaya po natin ng katawang tao. Sabi sa John chapter 1, verse number 14, no? Dwell, no? Manifest in the flesh. So makikita po natin na siya po ay naging tao na kagaya natin, mga kapatid. Pakilala natin si Kristo na siya hindi tao lang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao at kaya niyang iligtas tayong mga tao. Amen. Kasi hindi lang siya tao, siya ay Diyos. Nagkatawang tao, kaya nga po, bago siya naging tao, Diyos muna siya eh. Hindi siya pwede magkatawang tao kung hindi siya Diyos. Hindi tatawagin nagkatawang tao siya kung hindi siya Diyos. Kaya nga tinawag siya nagkatawang tao eh. Dahil Diyos muna siya bago siya naging tao. Nakuha niyo po yun? Kaya makita po natin, point number 1, God wants us to invite Him. No? Kung tayo po, ang gusto ng Diyos ay palagi natin siyang anyayahan sa ating puso, sa ating pamilya, at sa mga tao. Every time palagi yan po ay dalhin natin si Jesus Christ, kailangan nila sa kanilang buhay.
Si Jesus Christ kailangan nila sa kanilang pamilya. Si Jesus Christ kailangan ng maraming tao. No? So, point number 1, makikita natin, God wants us to invite Him. When did the last time you invited God? Sa mga bagay nito. No? Kailan mo ginawa yung imbitahan, no, ang Diyos sa mga tao na nasa paligid mo? Kailan mo ginawa ang muling bagay na inimbitahan mo ang Diyos sa pamilya mo? Pinakilala si Kristo na siya ang tagapagligtas. Kailan natin huling ginawa, no, na ipinakilala ang ating Panginoon sa mga tao? Hello? Kailan? Baka matagal na, hindi na tayo nag-aakay ng kaluluwa. No? Pag-pray po natin na tayo po'y ma-involve. No? Ma-involve tayo sa Panginoon, sa pag-aakay ng kaluluwa. Invite Him. No? Invite Him sa mga tao, sa kanilang puso, sa mga loved ones natin, sa home, at sa human being o humanity sa mga tao. Marami po ang mga tupang naliligaw, mga kapatid, ng landas. Hanggat tayo po ay walang ginagawa, marami po ang pupunta sa impyerno. It's about time. No? Malaking bagay po yung magbigay ka ng trust, isang bagay na po yan. Na gusto mo siya madala sa langit. Gusto mo siya madala sa Panginoon, mapunta sa langit. No? Mag-invite tayo, no, ng mga bisita. Yung mga nakarating dito, follow up natin. Lalo na pag malapit sa atin, follow up natin. No? Yung mga inimbitahan natin, i-follow up natin dito. Dalhin muli natin sila. Kamustahin. No? Kung iniimbitahan natin ang Panginoon sa kanila, imbitahan din natin sila muli dito. Paalalahanan natin sila, remind natin sila na kailangan po nila ang salita ng Diyos at ang Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos at ang Panginoon isa lang. No? When did the last time you invite God? When did the last time we invite God? Ano yung huli mong ginawa na imbitahan mo ang Diyos sa mga taong ito? Okay? So about time, gawin natin yung part natin, mga kapatid. Gawin natin yung bahagi natin. Point number 2. Point number 2, God wants us to involve. God has a gift to every one of us, so there's no reason that we cannot involve. Tama? Meron bang regalo na binigay sa iyo ng Panginoon? Yes, marami. So there is no reason. So walang dahilan that we cannot involve. No? Kung walang dahilan para hindi ka ma-involve, bakit hindi ka nagpapagamit? Dapat ma-involve tayo. No? May choir, practice. May dawn prayer meeting. May street preaching. May Bible, mayroon tayong barangay, mayroon tayong pinupuntahan, no? Pray po natin. Sa amin yung sa panalangin po, at kinuha rin po ako na maging professor, maging teacher, na Pastor Jonathan. Estudyante ko si Brother Justin. Tapos, 3 sila. So, nagbigay na ako ng mga topic, ng mga lesson doon sa group. Pray niyo po na maging blessing po ang inyong pastor doon sa group, sa pagtuturo. No? Revelio sa opportunity po yan. Pero, laking bagay, no? Kaya tinapos ko kagabi lahat ng lesson. At sinend ko po doon sa group. At yun yung pag-aaralan po na about general epistle from James, tapos kay 1 Peter, 2 Peter. Yun yung volume 1.
Then yung 1 John, 2 John, 3 John, Jude, yun naman ang volume 2. Pero sila po ay mga general edition. So meron pong ilang subject po yan, ilang books, no? James, 1st, 2nd Peter, no? 1 John, 2 John, 3 John, Jude. So marami pong books, no? So pag-pray po natin, maging blessing po ang ating pagtuturo. Okay? So, pag-pray po natin yung mga pag-aaral po dito sa Real KJB. Sa pamuna po ni Pastor Joe, patuloy niyo sama sa panalangin. Ang Real KJB, kung gusto niyo po mag-aral, much better. I recommend King James Bible Believers, no? King James Believer Bible Institute. No? King James Believer Bible Institute. Yun yung po ibig sabihin ng KJBBI. KJBBI. No? King James Believers Bible Institute. So, mayroon tayong mga estudyante dito. Brother Josley, graduating next year. Sister Aliana, second year. No? So, pag-pray po natin na someday ay meron na pong mga susunod na mag-aaral. No? First year, second year, hanggang sa mga graduate po kayo. Marami kayong matutunan sa Bible Institute. Iniisip kasi ng iba, iba na. Parang naano sila sa college. Alam niyo po yung Bible Institute sa Bible College, isa lang. Walang pinagkaiba yan. Yung terminology lang ng pagkasabi, nagkaiba lang sa terminology. Pero yung napapaloob sa school na yan, isa lang. Bible College yan o Bible Institute, isa lang po yan. No? Kaya wala pong pinagkaiba. Ay, sa Bible College sa kami, mas maano kami. Hindi. Bible Institute nga, pero mas marami pang alam yung Bible Institute kaysa Bible College. So, hindi po sa ganun, no? Kasi inisip natin, college, parang mas angat yung college kaysa institute, no? Magkaparehas lang po yun, yung college sa institute. Okay? Dati, ganun ang isip ko, ano yung pagkakaiba ng college sa institute? Ang nalaman ko, they are the same. No? Okay? Magkaparehas lang po yun. Okay? So tayo po ay patuloy po isama sa panalangin po yan. Mag-start na po this week ang inyong pastor. So Monday bukas ay magtuturo po ang inyong pastor sa King James Believers Baptist Institute. Tatlo po yung aking estudyante. General division po ang aking subject. Okay? So sama niyo po sa panalangin. Maging blessing po ang inyong pastor sa pagtuturo. Okay. So makita natin, God wants us to involve on Him. No? Nais ng Diyos na ma-involve ka sa Kanya, tayo sa Kanya. Kaya nais ng Panginoon, ikaw at ako, ay hindi mawala yung involvement. Yung mga unbeliever nga hindi nawawala yung involvement sa masama Pero ikaw, at ako, dapat hindi tayo mawala sa involvement para sa mabuti. Hindi sa masama. Di ba? Na-involve sa kalokohan yung ibang mga unbeliever? Sa kalokohan, involved sila. Sa paggawa ng masama, kasalanan, involved yung mga unbeliever. Pero ikaw, Kristiyano, mas lalong tayo dapat ma-involve sa kabutihan. Amen. Para sa Panginoon natin ginagawa yung involvement. Kaya mas lalo dapat tayo maging active, no? Maging aktibo tayo dahil ang ating pinaglilikuran ay Diyos. At yung kabutihan yung ginagawa natin, hindi sa kasamaan. Kaya malaking bagay, mga kapatid, na God wants us to involve on Him. No? Nais ng Panginoon saan? Unang-una sa worship. God wants us to involve in worship. Ano yung sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25? Not forsaking the assembling. No, huwag natin hayaan yung pagkakatipon sa araw ng pananambahan. Dapat ma-involve ka
na ikaw at ako ay nandito sa araw ng linggo, pag araw ng prayer meeting, nandito ka na, nasusumpungan ka ng Panginoon. Pero nakakalungkot po, maraming Kristiyano tumagal na sa pagiging Kristyan. No? On and off. Mga kapatid, nagiging on and off na. Kaya nakakalungkot po talagang sa panahon ngayon, no? Yung apostasy talaga nangyayari na. Mga Kristiyano nandun sa katotohanan, lumilis na. Mga Kristiyano dating faithful, nagiging unfaithful na. Mga Kristiyano dati na kung saan palaging count me in, wala na. Hindi na count me in. No? Hindi mo na mahagilap. At hindi na makapag-commit sa Panginoon. Bakit? Tumayo na sa sentro ng kalooban ng Diyos. Dating kasama mo sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi na. Dating kasama mo sa Bible study, hindi na. Dating kasama mo sa prayer meeting, hindi na. Dating kasama mo sa dawn prayer meeting, hindi na. Dating kasama mo sa worship service, hindi na, mga kapatid. Hindi na na-involve. Nakakalungkot po. Yan po ang katotohanan. Kaya pagdating ng judgment seat of Christ, mga kapatid, marami po ang mabibigla. Marami po ang mabibigla. Bakit? Pag nagkaalaman, doon magkakaalaman sa judgment seat of Christ. Pagdating ng paghatol ng Panginoon. Whether we like it or not. No? Hatulan tayo ng Panginoon ayon sa ginawa natin dito sa lupa. Yes, sa langit ka, kapatid. Pero maraming mawawala sa iyo at mawawala sa akin pag tayo po ay gumawa ng hindi tama sa harapan ng Panginoon. Kaya maging aware tayo, mga kapatid. Maging aware tayo. Nakakalungkot po, mga kapatid. Maraming Kristiyano sa panahon ngayon, hindi na po nagiging aware pagdating po sa judgment seat of Christ. No? Kasi puro me, I. Ako palagi ang ibig sabihin me, I. Yun ang gusto ni Satan eh. Ikaw palagi, no? Sarili mo ang nasusunod, hindi ang Diyos. Hello? Hindi ang kalooban ng Diyos ang nasusunod. Self-will. Self-centered. No? Self-righteous. Nagiging ganun po ang Kristiyano ngayon. No? Nasusunod ang sarili. Ang kanyang gusto palaging masusunod. Hindi ang gusto ng Diyos. Hindi ang kalooban ng Diyos. Ang masusunod, kalooban niya. Nagiging out of the center of will na ang Kristiyano. Bakit? Hindi na nangunguna ang Diyos sa kanyang kalooban. Wala na yung profitable will. Wala na yung acceptable will. Wala na yung perfect will ng Panginoon sa buhay niya. Diba? Yun ang po sinabi sa Romans chapter 12, verse number 2. Ano po yung sinabi doon? Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Wala na yung good will, wala na yung acceptable will, wala na yung perfect will ng Diyos. Na dapat meron tayo. Kakalungkot, wala nang involvement po ang Kristiyano. Minsan na, no? Madali nang mainit yung oras sa Kanya. Pero pagka nasa mundo, kahit magdamag, no? Walang reklamo. Pero pagka sa oras sa Panginoon, nagre-reklamo na. No? Ilang oras na nga lang ang nilalaan natin dito para sa Kanya. Nireklamo pa natin. Pero pagka doon sa mga oras natin na sasayang, no? Hindi nagre-reklamo. Wala tayong masasayang na oras dito pagdating sa Panginoon, sa tahanan niya. Pag araw ng Sunday, wala kang masasayang na oras dito. No? Nakikinabang tayo sa oras na ginugugol natin para sa Panginoon. Tayong nakikinabang, hindi ang iba, kapatid. Yes. Kaya hindi dapat natin sayangin yung oras. Yung araw na ginugugol natin tuwing araw ng Linggo at Huwebes. At meron tayong doon prayer meeting. Na dati naman kasama ka. Na dati kasama ang ibang mga kapatiran. Pero bakit ngayon hindi na?
Anong problema? There's something wrong with you. No? There's something wrong with you. Yun ang sabi ng awitin. Pag mayroon ka ng mga complaining, higit sa lahat, sa salita ng Panginoon, there's something wrong with you. There's something wrong with you. Brethren, there's something wrong with you. Kung bakit hindi ka nakasama namin pag mayroong paggawain, kung bakit hindi ka na ngayon nag-a-attend ng faithfully, there's something wrong with you. Hindi sa Diyos. Sabi yourself, mga kapatid. Prove your own self, sabi ng Bible. Ayos ng Panginoon, yung worship natin hindi po mawala. Involvement natin sa pananambahan hindi mawala. Ano sabi ng Psalm 122 verse 1? Palagi na ba makita si Brother Wilson to? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ano sabi ng Psalms 23 verse 6? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Bakit tayo nagkukot ng mga ganyan, mga talatang ganyan? To remind us, please remind me, O Lord. Paawitin po natin yan. Please remind me, O Lord. Araw ng linggo ngayon, nasan ka? Araw ng Webes, nasan tayo? Please remind me, O Lord. Pero minsan pinaparemind ka ng Panginoon, pinaparemind tayo, pero nire-reject natin yung paalala ng banal na Espiritu. Kaya nalulungkot po ang banal na Espiritu sa Espiritu natin. Nagpapaalala siya palagi sa iyo, Webes ngayon, linggo ngayon, morning service, evening service, pero nireject mo. Sinansala mo yung conviction ng banal na Espiritu, yung paalala. No, minsan ganun tayo. No? Tayo tuloy ang naapektuhan, hindi ang Diyos. Hindi naapektuhan ang gawa ng Diyos, mga kapatid. Ikaw mismo, ako mismo, tayo mismo ang naapektuhan pag tayo po hindi na-involve sa gawa ng Panginoon. Hello? Amen. No? Tingnan mo, mga kapatid, pagka hindi ka pag nawawala ka na sa sentro ng kalooban ng Panginoon, naapekto na yung buhay mo. Kasi, pinapalala na tayo, pero pinapaliwala natin yung conviction ng banal na Espiritu. No? Meron kang dapat na ma-involve ka sa gawa ng Panginoon, pero susunod na lang. Paano kung namatay ka? Paano namatay ako? Sunod na lang? Hindi mo na magagawa yung sunod kasi namatay na eh. Tama? Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what it shall may bring forth. Makanta nga tayong, I don't know about tomorrow, I don't see from day to day. No? Hindi natin alam kung buhay pa tayo. Sabi ng James 4:14, whereas you know not what shall be on tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanishes away. Hello? Amen. Kailan ba, mga kapatid, ma-involve ang bawat isa sa atin? Kailan ka pa magiging papa-involve? Kung patay ka, hindi ka na ma-involve. Tinakpan ka na ng lapida. Tinakpan na tayo ng lapida. At wala na yung opportunity of privilege na maglingkod tayo sa Panginoon. Tama? Sayang lang po, mga kapatid. Masasayang lang po yung panahon na hindi ka na na-involve sa gawain ng Panginoon. God wants us to involve on Him. Mga kapatid, not only to invite Him, but also to involve on Him. Do you want to be involved? Do you want to be involved in the ministry of God? Nais mo bang ma-involve sa gawain ng Panginoon? O ayaw mo? Mas better na ma-involve tayo? No? Minsan po kasi mga kapatid, yung involvement minsan, kailangan tayo malakas. Yung katawan natin. Alam niyo po minsan mga kapatid, pagka may ministry, wala na yung lakas natin kasi naibigay na natin sa sanlibutan. Kaya yung involvement, wala na. Pag-araw ng linggo, ang request ko mga kapatid, huwag po tayong masyadong magpuyat. Huwag po tayong masyadong
yung Sabado, ihanda na natin yung sarili natin. Kasi araw ng linggo, kinabukasan. Kaya yung iba po sa atin dito, nalilate. Yung iba, tinatamad. Kasi Sabado, napagod na ng gusto, naibigay na doon sa araw ng Sabado. Pagka araw ng linggo, ano nangyari? Ay hina. Binigay mo na sa mundo yung lakas mo. Mas maganda ibigay mo na sa Diyos yung lakas mo. Hello? Amen. Pakalungkot mo mga kapatid. Kaya pagka tayo po, ilang porsyento lang na ibibigay natin sa Panginoon pag-araw na linggo. Ilang porsyento lang ang binibigay ng atin pag-araw ng Huwebes kasi naibigay na natin yung mga bagay sa ibang bagay sa sanlibutan. Naging busy tayo sa ibang mga bagay-bagay. Katulad ba tayo ni Martha? No? Naging busy sa ibang mga bagay-bagay. Mas magandang maging kagaya tayo ni Maria. Maging busy sa salita ng Panginoon. Hello? Amen. Yun ang gusto ng Panginoon. Ikaw ay ma-involve. Kaya wala na involvement kasi pagod ang Kristiyano. Binigay na sa mundo. No? Wala na yung pagsapa. Napagod na eh. Kaya, magkaroon po tayo ng matuto tayong mag-manage ng ating katawan. Mga kapatid, pag-araw ng linggo, I would suggest, I would request, mga kapatid, huwag po tayong magpuyat masyado. Magpakapagod. Mas maganda na magpakapagod ka sa gawain ng Panginoon, huwag lang po sa ibang bagay. Kaya pagka binigay mo na yung buhay mo sa Panginoon, konti na lang ang lakas na ibibigay mo kasi naibigay mo na sa iba. Ako ko yung punto doon mga kapatid. Kaya na-involve and naapektuhan. Hindi ka na nagpapa-involve ngayon kasi naapekto na. No? Naapekto na yung katawan mo. Katawan ko. Okay? So, not only in worship, in witness. No? Ano sabi ng Acts 1:8? "You shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Maging witness tayo, maging saksi tayo. At ikaw at ako ay saksi, mga kapatid. Dito pag pumupunta tayo sa church, magiging witness tayo. Tayo ay merong Diyos nagbago ng ating buhay. No? Dinadala tayo ng Panginoon dito at yung mga tao na nakakita dito, nagiging witness tayo. Nagpapatotoo tayo sa kanila kung gaano ginawa ng Diyos ang buhay, kung gaano binago ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin dito. Ikaw at ako ay naging witness. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kapatid, nais ng Panginoon, ikaw at ako ay maging witness in worship, in witness. Not only that, not only in worship, not only in witness, in His work. In His work, Romans chapter 12, ito yung nabanggit ko kanina. Good will, perfect will, and acceptable will, perfect will. No? Be transformed by the renewing of your mind. Magkakaroon po ng tinatawag natin renewing of our mind. Na pagka inisip mo, ay tinatamad ka, mag-reparenew ka ng iyong mind. Mali. Atin ba ako? No? Magparenew ka ng mind mo. Sabihin, pag sinabi sa ng banal na Espiritu, mating ka, atin ka. Hindi yung, atin ba ako? So meron ka ng doubt noon. Magkakaroon ka na ng control sa sarili mo na, hindi na natin, hindi na ako atin kasi meron akong inaasikasuhin, meron akong pag-aalala, may worry. Alam niyo po yung napag-aralan ng Huwebes natin, ang ganda po about worry. No? Naalala niyo po ba yung binanggit natin, yung pinag-aralan natin noong Thursday? Worry. Hindi tayo dapat mag-worry. Bakit? Living a life in a worried world. No? Kailangan mga kapatid, yung pag-aalala, alam niyo po, yung pag-aalala, nakaka-apekto yan sa buhay ng Kristiyano. Tama. Amen. Maraming bagay na pinag-aalalahan tayo mga kapatid. No? Makita po natin yung binanggit po doon sa ating pinag-aralan,
more valuable. Nag-aalala tayo. Ano yung kakainin natin? Ano yung ating mga gagawin? Yung mga pangangailangan natin. Pero ang Panginoon mas mahalaga ka pa sa mga bagay na yun. Sinabi doon sa ating text nung tayo nag-aral sa Matthew, no? We are more valuable in the sight of our God more than the animals. Kung pinapakain ng Panginoong Diyos yung mga ibon sa himpapawid, no? Mga animals, ang mas more ikaw ay most valuable sa Panginoon. Ay provide ng Panginoon yung pangangailangan mo. Amen. Bakit ka mag-aalala? Diba? Ang worry is a sin. No? So pagka tayo po'y nag-aalala, nagle-less yung ating pananampalataya sa Panginoon, we have little faith in God. Preach on! At hindi na tayo nagtitiwala sa Panginoon. Pag nag-aalala tayo, kaya lumilit yung pananampalataya natin. Amen. Preach! Kaya yan po yung kaya hindi tayo na-involve kasi dumilit na yung pananampalataya natin. Isip ka ng isip. Yun! Wow! Kakakaisip mo, lalo na-apektuhan yung katawan mo. Bumagsak. Bigay mo sa Panginoon, siya ang bahala. Yes! Sa Panginoon, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Amen! Nagkaroon ng problema si Job, anong ginawa po niya? Lumapit siya sa Panginoon. Amen! Naked came I out of my mother's womb, naked I returned it. The Lord gave, the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen! Yun po sinabi po ni Job. Lahat ng bagay na sa kanya nawala sa kanya ang asawa niya, sinumpa siya. Yung kanyang mga anak nawala. Yung 10, 3 babae, 7 lalaki. Mga substance niya, mga ari-ari niya nawala. Pero salamat, dinoble ng Panginoon kasi hindi niya sinisi ang Diyos. Amen! Yun po ang ginawa po niya. Pero tayo mga kapatid, minsan sinisisi natin Diyos. Nag-worry kasi tayo eh. Nawawala na yung pananampalataya natin, lumiliit na pag tayo nag-worry sa Panginoon. That's right. No? To worry is an unbeliever's practice. Tanong ko mga kapatid, unbeliever ka ba? Pinapractice lamang ko ng mga unbeliever ang pag-aalala. Ikaw at ako, believer na. Bakit ka mapapractice ng worry? Why worry when you can pray? Amen! No? Nais ng Panginoon mga paalala sa atin niya mga kapatid. Ng Diyos po mga kapatid. Ayaw niya na tayo po ay palaging nag-aalala. Bigyan natin sa Kanya. Kaya sinabi nga Jeremiah 33:3, Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. So lumilit ang pananampalataya mo pag hindi ka na tumatawag sa Panginoon. Kaya nag-aalala ka dahil hindi ka na titiwala sa Kanya. At pinapractice mo na ang unbeliever practices. Yan ba ang say? Alam niyo po sa kumpanya namin mga kapatid, namin pinapasukan. Sa isang araw, minsan lamang po nagkakaroon ng benta. Ako po, madalang na po yung benta sa kumpanya na aking pinapasukan. Pero sabi ko sa Panginoon, your will be done. Sakaling magkaroon ng changes sa kumpanya, magkaalisan o magkaroon ng pagbabago na ilang oras na lang ang pasok, no? There will be that. Yung worry ko, binigay ko na sa Panginoon. Amen! Pala na siya. God's will be done. Alam ko, hindi ko magugutumin at ang aking pamilya. Amen! Right. No, kung sakaling mawalan ako dito, magpupunta na ako sa ministry. Panginoon na bahala sa akin. No? Pero nga, nagsusupport sa inyong pastor, nawala rin po yung support.
Pero nagpasalamat po ako doon sa nag-support na yun. At sa kada buwan, nagbibigay po siya ng 1K. Salamat po. Ginamit po silang instrumento sa akin, sa aking pamilya. Pero sabi ko, Panginoon, may mga pagsubok na dumarating sa akin, ano po, overcome po ito sa iyong biyaya. Ha? Malaking bagay po yun sa pang araw-araw na pangangailangan ng inyong pastor. No? Dahil biyaya lang po talaga ng Panginoon. By faith. No? By faith. No worry. Ang love gift po ng inyong pastor, ikumpara nyo sa love gift ng ibang mga pastor. Hindi po tayo. Meron na doon na what if. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon. Amen. Dumating pa sa punto na isang taon na hindi ko inano yung love gift ko. Hindi ko kinuha. Kailangan na matrikula rin po ng aking anak. Pero biyaya ng Panginoon na-accomplish po yung love gift na yun. 1 year, hindi ko po natanggap yung love gift na para sa akin. Bakit? Nag-commit ako sa Panginoon. Natapos po sa biyaya ng Panginoon. Bakit po mga kapatid, gusto ko ma-involve din po sa gawain ng Panginoon? That's right. Mahirap po na masarap. Dahil sa po sa panalangin. No? Maging dito, ma-involve tayo. In a way na kung saan ma-please natin ang Panginoon. Okay? In worship, in witness, in word, in His ways. No? Yung ways ng Panginoon. Sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 12 verse 18. Ano po sabi niya? 1 Corinthians chapter 12 verse 18. 1 Corinthians chapter 12 verse 18. But now hath God set the members every 1 Corinthians chapter 12 verse 18. But now hath God set the members every one of them in the body as it hath pleased Him. Para ma-please natin ang Panginoon. No? Dito kailangan ma-please ang Diyos. No? God saved us to get involved. Tama? Niligtas tayo ng Panginoon para ma-involve sa Kanyang gawain. Hindi lang para tayo ay maging display. Ikaw ay naligtas para magamit ng Panginoon. No? Ano ba yung dahilan kung bakit ka nabubuhay? Para magamit. Eh kung hindi tayo nagagamit ng Panginoon, ano pa yung Diyos natin dito sa mundo? Kung hindi tayo gagamitin, kailangan ma-involve tayo. No? God save you and me to get involved. Tama? Kailangan po tayo ma-involve, magamit sa gawain ng Panginoon. And third point, God wants us to increase for Him. Pangatlong punto, God wants us to increase for Him. No? Usan po natin ang ating mga Bible. Doon sa verse number 16 ng ating text. Balik tayo doon sa ating text, Ephesians chapter 4, verse number 16. From whom the whole body fitly joined together, no? And compacted by that which is every joint supplied according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So pinapakita dito mga kapatid, God wants us to increase for Him. Lumago mga kapatid. Pamunga. No? Our faith, our focus, our fidelity, our finances, our fruits, our fellowship. No? Maglago, lumago. Fellowship to our Savior, to the Scripture, to the saints, to sanctuary. Kailangan po yan. Amen. Kailangan po natin yung fellowship sa isa't isa. To the Scripture, to the saints, to the Savior, to sanctuary, yung church.
O hindi ka na pupunta dito, paano ka makaka-fellowship? Right. Hindi ka lalago. Pag hindi ka nakikipag-fellowship sa sanctuary, sa saints, sa scripture, at saan? Sa Savior. Nakikipag-fellowship tayo dito, kapag pumunta tayo dito, unang-una Savior ang ating pinag-fellowship. Yeah. Pangalawa, ang salita niya. Pangatlo, ang saints, kapatiran. At pangapat, yung church. No? Sanctuary. So makita po natin yung mga kapatid, kailangan po natin, God wants us, number one, to invite Him. Number two, God wants us to involve on Him. Number three, God wants us to increase for Him. No? God wants us to grow. Pag sinabing to increase, to grow, gusto niya na ikaw at ako lumago. Ano sabi ng 2 Peter? 2 Peter chapter 3 verse 18. Anong sinabi po dyan? 2 Peter chapter 3 verse number 18. But grow in grace. No, lumago tayo sa biyaya and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. This is the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, ang kanyang salita, which is the King James inspired word of God. No? This is the inspired word of God. This is the knowledge, which is the King James Bible lamang po of our time. Wala nang iba. Knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dito lang po. The blessed book, all book. No? The Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. No? Kaya ang siyang maululuwalhati dahil yung salita niya, yung knowledge na nandito, may binibigay ng Panginoon sa atin. So makita natin, God wants us to increase. Okay? And fourthly, God wants us to invest in Him. To invest in Him. No? Saan ka mag-invest? Ano sabi ng God wants us to invest in Him, our love. Saan? Matthew chapter 6 verse 19 to 20. Yung pag-ibig natin. Mag-invest tayo ng pag-ibig. Saan? Our love. Sa Matthew chapter 6 verse 19. Ano po ang dapat natin gawin dito sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21? Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. No? Kaya sabi dito, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan doon sa langit. I mean, dito sa lupa. No? Huwag tayo mag-ipon dito ng kayamanan sa lupa. Bakit? Nananakaw, nang nasisira ang kayamanan dito. Doon ka mag-ipon, sabi ng Bible. Sabi ng Panginoon. No? Lay not up for yourselves treasures upon earth, dito sa ating mundo, where moth and rust doth corrupt, no? Kinakalawang, minanganga, no? Nagkukurap, nasisira. And where thieves break through and steal, nananakaw. Ano sinabi sa 20? Ito yung maganda. But lay up for yourselves treasures in heaven. So doon sa verse 19, earth. Sa verse 20, heaven. Yung treasures natin, lay up in heaven, hindi in earth. Hindi dito sa mundo. Doon tayo mag-ipon sa langit. Sabi, lay up your treasures in heaven. That's right. No? Bakit dapat sa langit tayo mag-ipon? Where neither moth nor rust. Wala na doon. Wala nang corruption doon eh. No? Kaya mga kapatid, kung tayo nagbibigay para sa Panginoon, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. No? Ibinibigay natin yung para sa Panginoon. Kaminsan po na ninanakawan natin ng Panginoon, hindi natin nalalaman. No? Pero kailangan paalalahanan tayo na huwag tayong maging yung tao na magnanakaw na para sa Panginoon. Ano sabi sa Malakay 3:10? No? Bring your tithes to the storehouse. Ano sinabi doon? Sa Malakay 3:9? May magnanakaw. At tayo ng Panginoon na tayo magnanakaw. Sinasabi nila, yung Malakay 3:10,
Hindi puro sa atin, sa panahon natin. Konektado yan mga kapatid dito sa 2 Corinthians chapter 16. Tingnan niyo po, para sa Ephesians. Tingnan niyo po, sa sulat ni Apostol Paul, 2 Corinthians 16. Sorry, hindi Ephesians, 2 Corinthians 16 o 1 Corinthians. 1 Corinthians 16. No? Sulat ni Apostol Paul sa mga saints, sa mga Kristiyano sa panahon ngayon. Ang pagbibigay ng tithes is biblical. Bakit po? Nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit sa pagbibigay po natin para sa Panginoon. Tingnan niyo po, now concerning the collection for the saints. Ano yung collection for the saints? Yun yung mga tithes and offering na nakukolekta doon sa saints, sa atin. No? Yung nakukolekta sa atin, as a given order po ito, utos. Hindi inutos ni Pastor Alan. Order ito ng Panginoon. No? Utos ng Panginoon, hindi po si Pastor Alan. Ako po ay mouthpiece po lamang. Tagapagsalita, yung tinatawag na spokesperson. Yan po ang sabi diyan, order to the churches of Galatia. Inutusan po sila. Ano sinabi ng Panginoon? Sabi ni Apostol Paul, even so do ye. Ano po yun ibig sabihin? Kung ginagawa ng Church of Galatia, noong panahon na yun, sa panahon ni Paul, ano gagawin po rin natin ngayon? Hello? Ano gagawin din natin ngayon? Even so do ye. Gagawin din natin sa panahon natin ngayon. Kasi yung sulat ni Apostol Paul ay sulat yun, naka-address yun sa mga Kristiyano kagaya natin. Hello? Even so do ye. So makikita natin, God wants us to invest in Him. Nais ng Panginoon, mag-invest ka sa Kanya. Eh paano kung hindi ka nagbibigay ng tithes and offering mo sa Kanya? Hindi ka nag-invest. Dito ka nag-invest sa lupa, hindi sa langit. Tama? Yun ang sabi ng Bible eh. Nag-invest yung tao, hindi sa langit, sa lupa, kasi hindi na ibibigay yung para sa Panginoon. Oh, Christian. God invest. God wants us to invest in Him. No? Our love, sabi dito, kailangan natin yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 19 to 20, for where treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan yung kayamanan mo, nandun yung puso mo. Ang tanong, nasaan yung kayamanan mo? Nasaan ang puso mo? Nasaan ang puso mo? Good question. Nasaan yung puso natin? On. Nandun ba? Dito sa mundo, sa earth? O ang puso mo nasa langit? Ang puso mo ba nakatuon sa mga bagay na nasa langit o yung puso mo nakatuon sa mga bagay na nandito sa lupa? Mas maganda yung ang puso natin nakatuon sa mga bagay na nasa langit. Kaya nga sabi ng Bible, set your affection on things above, not on things on the earth. Amen. Diba? Yung affection, yung pag-ibig, yung pagsinta, yung pagmamahal. Kailangan yung pag-ibig, pagsinta, pagmamahal nakatuon sa makalangit na bayan. Bakit minsan nakatuon ang pag-ibig mo sa mga bagay dito ng material sa lupa, hindi sa langit, doon ka nag-invest. Mga kapatid, mag-invest po tayo sa langit. Amen. Kasi isang araw, mawawala na tayo dito. Kailan ka mag-invest sa langit? Huli na ang lahat? No! Hanggat hindi pa huli ang lahat, mag-invest tayo sa Kanya. That's right, sir. In our love! No? Our love, kailangan po natin. Kaya sinabi dito, your treasure is there will your heart be also. Nandun yung puso mo eh. On. Tanong, nasaan ang puso mo ngayon? Good question. Dito sa mga material na nasa lupa o doon sa langit? Mas maganda sa langit. Yes, sir. Amen. Okay? Yan pong nais ng Panginoon. Not only our love, our life. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 13, basahin po natin. Philippians chapter 3 verse 13, sa ating puso at sa ating buhay, i-apply po natin na mag-invest tayo sa ating puso at sa ating buhay para sa ating Panginoon. Philippians chapter 3 verse number
13. Brethren, I count not myself to have Apprehended. No? But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. No? So ano pinapakita po dito? Sabi niya na, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Kung dating hindi ka na nagbibigay, forgetting those things are behind, mag-umpisa ka na muli ngayon magbigay ng tama sa Panginoon. Bakit? Sabi dito, and reaching forth unto those things which are before. Gawin mo na yung tama sa harapan ng Diyos. Reaching forth, no? Yung tama na ang gawin natin. I press toward. Ano yung pinag-aralan natin to? I press toward. Magpatuloy ka na ngayon para sa kalooban ng Panginoon. Set your affection on things above, not on things on earth. No? Our love, our life, our labor. Hebrews chapter 6 verse 10. Pagka nag-invest ka sa Panginoon, ano pinapakita dito sa Hebrews chapter 6 verse 10? Maganda yung nag-invest tayo. Hebrews chapter 6 verse 10. No? Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 6 verse number 10, ito yung investment natin sa verse number 10. For God is not unrighteous to forget your work. Hindi kinakalimutan ng Diyos yung ginagawa mo. Ay nagbibigay ka para sa kanyang gawain. And labor of love. May labor of love ang Panginoon. No? May labor of love ka. Ang Diyos hindi niya kinakalimutan yun. Meron kang pag-ibig para sa gawain ng Panginoon. Nagbibigay ka para sa gawain ng Panginoon. Sabi dito, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. No? Meron kong ginagawa. Halimbawa dito, naglilinis. May labor of love ka. Imbis na meron kang tinatawag na binibigay mo yung oras time mo sa Panginoon, may labor of love ka sa kanya. Okay? So, yan po makikita natin. Makita po natin, invest seriously. Invest sacrificially. Invest spiritually. Invest sacrificially. No? So, yun po yung makikita natin. Seriously, sacrificially, spiritually. Mag-invest po tayo. If Jesus Christ invested His life for us, why we Christian could not invest our life for Jesus? Tama? Kung ang Panginoon, binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, nag-invest siya, how about you? Yung buhay mo, kaya mong ibigay sa Panginoon. Kaya natin bigay. Invest our life to our Lord and Savior Jesus Christ. Oh, for to me to live is Christ and to die is gain. Sabi nga ni Paul, nag-invest siya, hanggang kamatayan, bibigay niya ang kanyang buhay para sa Panginoon. How about you? How about me? No? For our conclusion, so number 4, God wants us to invest in Him. So, 4 na punto lamang po yan. Number 1, no? Task that God wants us to do in our life, no? Yung mga bagay tungkulin na nais ng Diyos na ating isagawa sa ating buhay Kristiyano, God wants us to invite Him. No? God wants us to involve on Him. Number 3, God wants us to increase for Him. And number 4, the last, God wants us to invest in Him. And our conclusion, mga kapatid, no? sa ating conclusion, do the task while we are alive. Habang tayo nabubuhay, gawin na natin yung ating task o tungkulin. Awake, alive, alert. Diba? I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Because God will be happy and honor if we are responsible to the task that He gave to us. No? Magiging masaya ang Panginoon. At ma-honor natin ang Panginoon kung tayo po, no, ginagawa natin yung ating task para sa Kanya. Amen. Tayo po ay diyan magtapos, mga kapatid. I hope and pray meron po tayong natutunan at naging hamon po ang mensahe sa umagang ito. Tayo po'y manalangin, mapapalang Diyos sa mga banal sa langit. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po ang kailangan po namin na maglingkod sa inyo, Panginoon, sapagkat nalalapit na ang iyong pagdating. We must set our affection on things above, not on things on the earth. Lord, we thank you, Lord, sa mensahe na aming napakinggan.
4 na punto na kailangan po namin. Invite namin po kayo sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Kailangan po namin, Panginoon, magkaroon kami mag-invest kami, Panginoon, sa langit, hindi dito sa lupa. Sapagkat dito sa lupa, nawawala. Pagdating ng panahon, ay mawawala itong mga bagay na nandito sa lupa. Sasakyan man, magagandang bahay, mga alas man, pero ang iyong salita ay hindi magbabago. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami maging firm, maging constant po ang aming pananampalataya sa inyo. Hindi po mag-wave, bagkos manatili, magpakatapat po kami hanggang sa inyong pagdating. Masumpungan niyo kaming tapat na dilingkod sa inyo. Ang samot na dalangin namin at pupuri at papasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay. Tawagin natin ang kapatid na dito, Brad, sa ating operatory prayer. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay dadaw sa ating panalangin, sa ating pagbibigay. Tayo po ay panandalian ng po at pumikit para po paggalang sa ating Panginoon Yesu Kristo. Aming banal na sa langit, makapangyarihan sa lahat, Panginoon Lord. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon Lord. Sa kagandahang araw na ito na pinagkaloob mo sa amin, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Lord, na makapaglingkod po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, na kami po ay dinalan mo dito muli sa iyong bahay, panalanginan, sa iyong bahay, sambahan, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na makapaglingkod po muli sa inyo, Lord. Salamat po sa panibagong buhay na ito at kalakasan na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa blessings na ito, especially ako, ang iyo pong salita, mensahe, Panginoon, na ipagkaloob mo sa amin, O Lord. Pero Pastor Alan Patungan, Panginoon, na ito po ay siya po ay ginamit ko, Panginoon, maging daluyan sa iyong mga salita, Panginoon, upang ipakainin po ang aming mga spiritual, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na ito po ay nagpapatibay, nagpapalakas po ng aming spiritual, Panginoon. Salamat po, Panginoon Lord, kami po ay patuloy lumalapit sa inyo, Panginoon, mag-involve po, Panginoon, ang aming buhay Kristiyano, Panginoon Lord. Lord, sapagkat, Panginoon, ay kami po ay niligtas, binigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan, Panginoon, ay hindi lang po doon, Panginoon, ang iyong kagustuhan, O Lord, sapagkat kami po ay mag-grow, Panginoon, lumago, Panginoon, sa aming pananampalataya, O Lord, na mayroon kaming buhay na walang hanggan, O Lord, ay ito po ay share namin sa mga taong nangangailangan ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Alam po namin ang bawat sa Panginoon na may calling po sa amin, O Lord, sapagkat hindi po namin ito nagagawa, Panginoon. Binabaliwala po ito namin, Panginoon Lord. Help po, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon Lord, na ang pangungusap mo, Panginoon, ang calling na mayroon kami, Panginoon, ay magawa po namin sa aming buhay Kristiyano, Panginoon Lord. Salamat po, Lord, sa aming pastor, Panginoon, na nagpapaalala sa aming calling, Panginoon. Alam po namin, O Lord, na napakahirap po maging pastor, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, sa biyaya at tulong awa mo, Panginoon, ay nagpapatuloy ang aming pastor, Panginoon. Salamat po, Lord. Patuloy mo siyang alagaan, Panginoon. Yes, Lord. Patuloy mo siyang bigyan wisdom and knowledge, Panginoon. Lord, napakahirap po maging isang pastor, Panginoon, na may tulad sa amin na minsan ay matigas ang aming mga ulo, Panginoon, na pagiging pasaway kami sa aming buhay Kristiyano, Panginoon Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon Lord, na maging tama po kami sa iyong harapan, Panginoon. Linisin niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming managagawang kasalanan, O Lord. Kami po ay nagkakasala sa inyo, Panginoon. Kayo po ay nakakakita ng aming kasalanan sa araw-araw, sa aming mga salita, sa aming mga iniisip, maging sa aming gawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kakasala po kami sa araw-araw. Hindi man po alam ng ibang tao, ng aming pastor, ng aming mga kapatiran, sapagkat ikaw, Yesu Kristo, ay alam mo po ang aming mga ginagawang kasalanan. Lord, patawad po sa lahat ng aming ginagawang kasalanan, Panginoon. Tawarin niyo po kami, O Lord, sapagkat kami po ay inaamin po namin sa inyong harapan, Panginoon, na kami po ay nagkakasala, O Lord.
Lord, patawarin niyo po kami po yung malapit sa iyong harapan, Panginoon. Hugasan niyo po kami ng iyong banal na dugo, O Lord. Linisin niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Upang kami po ay maging righteous sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Palaguin pa po ay palataya, O Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Lord. Salamat po, Panginoon. Kami po ay muli dadako sa iyong pagbibigay, O Lord. Basbasan niyo po ang pagbibigay, Panginoon. Turuan niyo po kami maging tama ang aming pagbibigay, Panginoon. Naamin po namin minsan, Panginoon, na hindi naging tama ang aming pagbibigay sa inyo, Panginoon. Na minsan ay ninanakawan namin ngayon, Panginoon, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tama po ang aming pagbibigay, Panginoon, ay maging alis po kami sa aming pagbibigay, na aming pagbibigay ay maging galing po ito sa aming mga puso, Panginoon, na wala pong pag-alinlangan, O Lord. Lord, maraming salamat po sa lahat, Panginoon, sa iyong mga salita, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa paalala sa amin, Panginoon. Kami po ay minsan ay nagkakamali sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming kamalian, pagkukulang, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na ito po ay nagpapalakas sa aming buhay, Kristiyano, O Lord. Salamat po sa lahat, Panginoon. Po ang aming panalangin, nagpupuri, nagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Good. Tayo po ay dumako sa ating pagbibigay. Kawin po tayo.